Nakakaupo na po tayong lahat. Salamat sa Panginoon sa panibagong umaga na ibinigay niya sa atin upang mapapurihan natin ang Panginoon at upang mapag-aralan natin ang kanyang salita, malaman natin ang kanyang kalooban. Unang-una sa lahat, nagpapasalamat po ako. Ako'y may pagpapala. Nung nakaraang Friday po ay nagkaroon ng gawain sa school, yung mga teachers, at nagkaroon kami ng maikling pag-aaral ng salita ng Diyos. At nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nakita namin kumilos ang Panginoon dun sa aking mga kasamahan. At loobin ng Panginoon, ang sabi ng aking head ay gagawin namin ito every Friday. Nawa ay magkaroon ng pag-ani, magkaroon ng mga tao, mga kaluluwa na makakakilala sa Panginoon dahil sa mga gawain na ito. Alam niyo mga kapatid, simple lang ang mensahe natin. Ang Panginoon ay banal, tayo ay hindi banal, at ang ating pagkakasala ay hahantong sa ating kahatulan. Ngunit ang Panginoon na sagana sa pag-ibig ay gumawa ng paraan upang tayo ay maligtas. Ipinadala niya yung kanyang anak upang mamatay sa krus bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. At ang lahat ngayon ay tinatawagan na isuko ang kanilang buhay at manampalataya kay Kristo Jesus. At kapag ito'y nangyari, sila'y tatanggapin ng Panginoon at sila'y patatawarin sa kanilang pagkakasala at sila'y mabubuhay para sa kanyang kaluwalhatian. Ngayon, kagaya ng sinabi ng awit na yun, it's an evangelical message. Ito ang dahilan kung bakit tayo evangelical. For example, sa mga churches, may tanong, ano kayo, Baptist o Evangelical o ano ang denomination nyo? Actually, ang Evangelical ay hindi denomination. Ang Evangelical ay description ng orientation ng isang church. Kung ang pinapahalagahan ng iglesia ay ang kamatayan ng Panginoong Hesukristo bilang kabayaran ng kasalanan ng mga tao at sila'y nangangaral ng pagsisisi ng kasalanan upang ang mga tao ay lumapit sa Panginoon, evangelical ka. Evangelical ka kapag ang orientation mo ay evangelism, evangelical ka kapag ang orientation mo ay ang mabuting balita ng Panginoong Hesukristo. At yun mga kapatid, ang hamon sa atin. Ultimately, church life is not about us. 2 Sundays ago, yun ang mensahe natin, hindi nag-i-exist ang church para sa sarili niya. Nung si Kristo ay naparito, nabuhay siya upang tukdin ang kalooban ng Ama, kaya tayong mga Kristiyano, wala tayong karapatan na mag-exist individually or corporately para sa mga sarili nating kapakanan. Ang tawag natin dito, gusto sana natin maging missional sa ating orientation. Gusto natin na maging mission-oriented bilang mga mananampalataya. Kaya inaanyayahan ko kayo, buksan natin ating mga Biblia sa Matthew chapter 28. Matthew 28, verse 16 to 20. At tumayo tayong lahat bilang paggalang sa salita ng Panginoon, ang Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kapitulo 28, talatang 16 hanggang 20. Matthew chapter 28, verses 16 to 20. Kung ito po ay nakita nyo na, tumayo tayong lahat bilang paggalang sa salita ng Panginoon. Mag-share screen po ako para lahat tayo ay makasunod. Matthew chapter 28 verses 16 to 20. Sundan na lamang po ng inyong paningin at ang inyong lingkod na lamang po ang babasa. Then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. Verse 17, when they saw him, they worshipped him, but some doubted. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Salamat sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. Tayo manalangin. Panginoon, ituro mo sa amin ang iyong kalooban, ang kalooban mo para sa iyong iglesia. Ito, Panginoon, ang aming maging pagkain sa umagang ito. Hindi sa sarili naming kalakasan, kung hindi sa kalakasan, kapangyarihan ng banal na Espiritu
na ipinangako sa amin ng aming tagapagligtas. Pangunahan mo kami, Panginoon, at gamitin mo ngayong abang lingkod bilang iyong tagapagsalita upang yung kalooban mo, yung karunungan mo, Panginoon, yung puso mo ang makita namin, hindi ang opinyon ng iyong lingkod. Salamat sa kabutihan mo, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayong lahat. Mga kapatid, ang isang bagay na pinagpapasalamat natin sa Panginoon ay naging mabuti ang Diyos sa ating iglesia. Naging mabuti ang Panginoon. In all these years, sinusustain tayo ng Panginoon. In all these years, inaalagaan tayo ng Panginoon. Siya ang nagbibigay ng ating pangangailangan. Siya ang nagpapagaling sa ating mga karamdaman. Simula nung nagkasama-sama tayo, ilang school year na ang dumaan at yung mga anak natin ay nakakapag-aral pa rin naman hanggang ngayon. Maraming mga pangangailangan ang tinugon ng Panginoon. May mga bata na hindi malaman kung paano lalabas sa sinapupunan ng mga nanay nila. At pagkatapos, malaki na yung mga bata na yun ngayon. At iningatan tayo ng Panginoon. Ilang anniversary ang pinag-pray natin. Ilang gawain ang nilapit natin sa Panginoon. At lahat ng ito ay tinugon ng Panginoon. Nanalangin tayo ng lugar na pagdadausan ng ating gawain at ibinigay ito ng Panginoon. Tunay na hindi tayo pinagdamutan ng Panginoon sa lahat ng mabubuting bagay. May mga pinapanalangin tayo ng mga kapatid na dati naman na hindi natin kasama sa gawain, ngunit ngayon ay kasama na natin. But there must be more. Bukod sa pagbibigay ng pangangailangan natin, maaring meron pang layunin ng Panginoon para sa ating mga buhay at para sa ating iglesia. Siguro, bukod sa mga pangangailangan tinutugon ng Panginoon, marami pang mga bagay ang maaari nating ipatotoo sa mga susunod na pagtitipon natin. Maraming imperfection, mga kapatid, yung aking lolo na pastor nung church na kung saan kami ay nagmula. Marami siyang imperfection. Pero isang beses, lalo na nung mga huling taon niya, isang bagay ang nalaman ko patungkol kay Lolo, tsaka dun sa pinsan ko si Kim. Tuwing Sabado, pagka inaayos nilang maglolo yung mga upuan sa taas ng church, ang ginagawa ng Lolo tsaka ni Kim, yung mga upuan na nilalatag nila in anticipation for Sunday, ang ginagawa nila, pinapanalangin nilang isa-isa yung mga upuan na yun. Nandun ako, nakita ko yun, at ang pinapanalangin ng lolo ko, naalala ko, Panginoon, ikaw ang maglagay ng tao na uupo dito sa silyang to. Ikaw ang maglagay ng, lagyan mo ng tao itong upuan na to. Lagyan mo ng taong makakakilala sa'yo. Mga kapatid, kailangan natin ng ganong passion. Hindi na nagmamatter kung ilang upuan ang meron tayo. Kailangan natin ng nagbabaga at nag-aapoy na passion para ipangaral ang Panginoong Hesukristo sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya. Kung alam niyo, si July, nakatabi ko po ngayon, kapag ka nagluluto ako, lagi kong tinatanong, pinatitikim ko kay July bago kami kumain. Sabi ko, tikpan mo nga ito. Anong kulang? Kulang ba sa alat? Kulang ba sa tamis? Kulang ba sa suka? Anong kulang? Kung ang church life natin ay isang putahe, palagay ko, ang isang area na nangangailangan pa ng dagdag na seasoning, ang isang area na nakulang pa ng ingredient, ay yung ating atensyon sa pag-aakay ng mga kaluluwa sa Panginoon. Kung talagang naniniwala tayo, mga kapatid, na ang Panginoong nakilala natin ay isang mabuting Panginoon, at kung talagang ang nakilala nating Panginoon ay isang Panginoon na talagang bumago ng buhay natin, it stands to reason na ipapakilala natin siya. Ipapakilala natin siya sa mga tao na nabubuhay sa isang panahon na pagkagulo-gulo. All around us, ang mga tao ay naghahanap ng direksyon sa buhay. All around us, ang mga tao ay naghahanap kung kanino nila o saan nila ilalagak yung kanilang mga buhay. Yung mga pamilya, watak-watak.
Yung, for example, ako man din ay ako man ay nakikita ko yung buhay ng mga estudyante ko sa kalagitnaan ng material prosperity, hungkag. Sa kalagitnaan ng material prosperity, meron silang hinahanap. Meron silang hinahanap na hindi kayang i-provide ng kanilang mga material na possession. Ako man, kasama yung aking mga katrabaho, nakikita ko yan, maybe the next purchase. Siguro yung susunod, alam niyo ba yung yung tao na naghahanap buhay, yung tao na merong pinagkakakitaan at may sinasahod every 15 and 30, pero meron pa rin hinahanap yung puso niya na hindi masuplayan ng kanyang kinikita, at maaring yung susunod na add to cart sa Lazada, maaring yung susunod na pagbabakasyon, maaring yung susunod na accomplishment, temporarily mamanhidin niya yung nararamdamang kalamigan sa loob, pero nandun pa din yun sa loob. Maaring may kakilala kayong ganon, maaring may nakita tayong ganon, maaring nasa sarili natin silang sambahayan. Be that as it may, simple at direkta ang paanyaya ng Panginoon. Alam niyo, malaking pagpapala sa aking mga kapatid, yung pinakinggan nating awit kanina, yung sikat na Christmas hymn, O come all ye faithful, lumapit kayo, kayong mga tapat. It stands to reason na kung ang makakalapit lang mga kapatid ay yung mga tapat, sinong lalapit? Kaya paborito ko yung kanta na kinanta natin kanina, kayong mga hindi tapat, lumapit kayo. Kayong mga nagkasala, kayong mga marumi, kayong mga lupaypay sa takbuhin ng buhay. Ang paborito kong parte ng awit na yon, O come, though you have nothing. Lumapit ka, wala ho akong madadala. Lumapit ka, kung wala kang madadala, lumapit ka, dahil si Kristo ang alay para sa'yo. Hindi natin gusto na mag-evangelize para dumami lang tayo at para masabi na maraming member yung church natin. Hindi yun ang motivation natin. Ang motivation natin ay, hindi ba napakaganda ng paanyaya ng Panginoon sa mga makasalanan? Hindi pa napakaganda ng paanyaya ng Panginoon sa mga taong naliligaw? Lumapit ka. Hindi mo kinakailangang maglakbay sa mundo nang hindi mo alam ang direksyon mo. Mga kapatid, kailangan natin ng bagong flavor ng testimony. Kailangan natin ng marubdob ng panalangin na, Panginoon, sino ba ang gusto mong dalhin namin sa church? Paano ka ba namin ma-share? Tapos pagkatapos ng ilang linggo, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Ito po ang aking patotoo dahil nakasama po natin ngayon si Mr. So-and-so. Matagal po natin siyang pinagpe-pray at ngayon ay nakasama natin siya. Tapos magpapatotoo yung taong yun, papasalamat po ako sa Panginoon dahil nakasama namin kayo at bago po ito, talagang napakagulo ng buhay ko, hindi ko malaman saan ako pupunta, ngunit nakilala ko ang Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, anong testimony ang alam nyo na makapagbibigay sa ating lahat ng higit na encouragement? Kinakailangan natin ng isang missional Christmas. Kailangan natin ng isang pag-alala sa pakapanganakan ng Panginoong Hesukristo na naghahanap ng kaluluwang maiaalay sa Kanya. Interestingly, itong binasa po nating passage ay hindi Christmas passage. This is a Holy Week passage. This is a Resurrection Sunday passage. Matagal nang dito sa binasa natin, 33 years na ang lumipas simula nung ipinanganak ang Panginoong Hesukristo. At nung siya ay tumungtong ng age 30, nagsimula siya ng ministry, and for 3 years talagang nangaral siya at pinakita niya sa mga tao ang kalooban ng Panginoon, ipinangaral niya ang kaharian ng Panginoon. And on the latter part of his life, siya ay ipinagkalulo, ipinangako sa krus, ipinako sa krus, siya ay namatay para sa kasalanan ng mga tao, at kagaya ng pinangako niya, siya ay nabuhay na maguli. The resurrection is the main issue. After all, nung namatay si Kristo, yung expectation ng kanyang mga disipulo ay nasirang lahat. Akala ng mga disipulo, magiging political na hari si Kristo.
Akala ng mga disipulo si Kristo ay mauupo sa isang literal na trono, sila ay magiging gabinete nitong Kristong to, at talagang sila ay magiging parte ng isang pisikal na kaharian. Akala nila gaganda istasyon nila sa buhay. Akala nila malalapit sila sa kusina. Namatay ang Panginoong Hesukristo at ang lahat ng kanilang temporal na expectation ay kasamang namatay ng Panginoong Hesukristo. Pero nabuhay muli ang Panginoon. Ngayon, imagine niyo kung kayo yung mga disipulo. Kung tayo mga kapatid ng mga disipulo. Gusto sana natin tayo yung mga alalay ng hari eh. Tayo yung pinakamalapit sa hari, tapos naupo siya sa isang palasyo, talagang naging makapangyarihan siya, edi ikaw ang pinakamalapit sa kusina. Namatay si Kristo. At hindi lang siya basta namatay, ipinako siyang parang isang kriminal. So ikaw, gustong-gusto mo sanang ma-promote. Pero ngayon, imbis na ikaw yung malapit sa kusina, malapit ka sa kriminal. At yung mga taong nagpako kay Kristo, ikaw na ang hinahanap ngayon. Kaya yung mga disipulo, pagkatas ng crucifixion, kaya sila nagtatago. Kasi iniisip nila na merong krus na nakahanda na para sa kanila. Ano gagawin mo bilang isang disipulo? Babalik ka sa dati? Siguro nagtataka yung mga disipulo, yung mga nakita natin, yung mga pinagaling sa karamdaman, yung mga inaalihan ng masamang spirito na pinalaya ni Kristo, yung mga bulag na nakakita, si Lazarus dating patay, binuhay niya. Naghahalusinate lang ba tayo nun? Ano yun? Hindi ba totoo yun? Anong gagawin natin? Alam niyo, yung mga disipulo ay nasa isang dilema kasi nakita nila lahat ng ginawa ng Panginoong Hesukristo. Hindi nila maitanggi na totoo yung nakita nila. Hindi nila maitanggi na talagang yung Kristong pinanampalatayanan nila ay isang makapangyarihang Kristo. Hindi lang siya basta propeta, hindi lang siya basta guro, siya ay Panginoong nagkatawang tao. Ang problema, namatay itong Panginoon nilang ito. Tapos, nabuhay siyang muli pagkatapos ng 3 araw. Itong binasa natin ay eksena bago si Kristo ay nag-ascend sa trono sa kanan ng kanyang Ama, before He ascended in the right hand of His Father. Ito yung huling moment na nakita ng mga disipulo si Kristo. Ito ang advent ng church. Dito nagsimula ang iglesia. Ang maganda yung sinabi ng aking kaibigan, mga kapatid, kung walang resurrection, walang church. Dito na itatag ang iglesia ng Panginoong Hesukristo. At ngayon, kinatagpo muli ng resurrected Jesus yung kanyang mga disipulo. Tingnan natin yung binasa natin. Then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. Ang sabi sa kanila, dito sa bundok na ito, kakatagpuin ko kayo, pumunta kayo ron. When they saw Him, they worshipped Him, but some doubted. Kaya gusto kong pagbulay-bulayan nyo kung ano yung ibig sabihin ng verse na yun. Si Kristo ay nagbigay ng paningin sa mga bulag. Si Kristo ay bumuhay ng mga patay. Si Kristo ay nagpatahimik ng mga bagyo. Si Kristo ay nagpalayas ng mga dyablo. Si Kristo ay talagang nagpakain ng mga tao, gumawa ng maraming himala, binuhay niya si Lazarus mula sa patay. Tapos, kung kulang pa yung mga himala na yun, si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo na nakita nila, tapos pagkatapos noon, nabuhay muli siya mula sa patay. You would think na yung mga disipulo ay hindi na magdadoubt. Iisipin mo na pagkatapos ng lahat ng nakita nila, hindi na sila magkakaroon ng pangamba sa puso nila. Hindi na nila pagdududahan ang kapangyarihan ng Panginoon. Hindi na nila pagdududahan ang karunungan ng Panginoon. Hindi na nila pagdududahan kung ano ang kayang gawin ni Kristo. At doon sa bundok na yon, resurrection morning, nakatingin silang lahat sa isang Kristong nabuhay mula sa patay. At ano ang sinabi sa atin ng verse 17? Many of them worshipped, but some doubted. Alam niyo mga kapatid,
Minsan siguro iniisip nyo, mas mainam kung ikaw ay si Pedro, kung ikaw ay si Juan, kung ikaw ay kabilang dun sa 11 disipulo. Kasi kung nakita mo lang sana ng mukhaan si Kristo, hindi ka na magdududa eh. Kung nakita mo na sana, kung nahawakan mo talaga si Kristo, siguro wala ka ng doubt ano. Kung nahawakan lang talaga natin si Kristo, wala na tayong pangamba eh. Nakita niyo yung sinabi ng verse 17? Nakita niyo itong mga taong to, na nakita nila si Kristong patay, nakita nila si Kristong nabuhay na maguli, nahawakan nila at nakita nila, narinig nila, and yet some of them doubted. Hindi ba yan ay kaaliwan at rebuke at the same time sa ating mga nasa iglesia? Tunay na iglesia ni Kristo? Gaano karaming mga himala na ang ginawa ng Panginoong Hesukristo sa mga buhay natin? Gaano karaming panalangin na ang tinugon ng Panginoon sa buhay natin? Gaano karaming pangangailangan? Na para bang kung iisipin natin sa dami ng pinakita ng Panginoon sa atin, wala na sanang puwang sa puso natin ang pagdududa ngayon. Pero hindi ba, we are still as doubtful as when we were, when we were first became Christians? Hindi ba yung mga pagdududa natin, parang yung pagdududa pa rin natin nung una tayong mga maging mananampalataya? Hindi pa napakalaking kahihiyan sa pangalan ng Panginoon na pagkatapos, alam niyo, sinasabi natin sa mga disipulo, kung nakakausap lang natin sila sa Bible, pwede sana natin sabihin, kayong mga disipulo, ang kukulit nyo, no? Pagkatapos ng lahat ng nakita nyo, pagkatapos ng lahat ng nasaksihan nyo, wala pa rin kayong pananampalataya? Pero hindi ba pwedeng tumingin yung mga disipulo sa atin at sasabihin sa atin, ikaw din eh. Si Precious, muntik hindi lumabas yun sa nanay niya eh. Napakarami nating karamdaman pinagaling ng Panginoon eh. Naaalala ko nung si Ate Lenlen na nasa banig ng karamdaman eh. At ang sasabihin ni Ate Lenlen, alin po doon, Pastor? Kailan? Alin doon? Yung 5 years ago? Yung 6 years ago? Yung last year? Hindi ba? Pagka binabasa natin itong passage na to, nakikita natin yung mga sarili natin. Pagkatapos pagpakitaan ng Panginoon ng mga matitinding himala, yung mga pagdududa natin sa kapangyarihan ng Panginoon ay nagdadala ng kahihiyan sa kaluwalhatian ng Diyos sa buhay natin. How dare we doubt this God? Mainam na huminto muna tayo sandali at magbulay-bulay pagkatapos ng lahat ng nasaksihan natin. Ano ang pananaw natin patungkol sa kapangyarihan ng Diyos? Mga kapatid, iba ang nakita physically nitong mga disipulong to dahil ang nasaksihan nila ay ang pinakamatinding trick. Ang nasaksihan nila ay ang pinakamatinding display ng kapangyarihan ng Panginoon. Nagbangon siya mula sa patay. This probably is the greatest understatement. This changes everything. Lahat ng assessment mo patungkol sa Panginoon ay kulang. Lahat ng paniniwala mo patungkol sa kapangyarihan niya ay kapos. Kulang ang mga salita natin para ilarawan kung ano ang kayang gawin ng Panginoong Hesukristo. At kung hindi ka pa kumbinsido doon, tignan mo yung pagkabuhay niya mula sa patay. Mga kapatid, ang resurrection, ang grounding ng pananampalataya natin. Ang resurrection, ang pundasyon ng ating pananampalataya. Nanampalataya ka ba sa Panginoon dahil pinagaling niya ang karamdaman mo? Nanampalataya ka ba sa Panginoon dahil tinugon niya yung panalangin mo? Nanampalataya ka ba sa Panginoon dahil meron kang bayarin sa Umeco at ibinigay ng Panginoon at hindi ka naputulan ng kuryente? Mga kapatid, walang-wala yun dito. Nabuhay siya mula sa patay.
Kung sa palagay mo mahitinding pangangailangan yung kuryente at pambayad sa ospital at pambayad sa tuition at pambayad sa lahat ng pangangailangan, hindi mo naiintindihan na kung hindi nagbangon mula sa patay si Kristo, mapupunta ka sa impyerno. At the cross, our greatest need has been met. Doon sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, yung pinakamalalim nating pangangailangan ay tinugunan ng Panginoon. At paano natin malalaman tinugunan ito ng Panginoon? Dahil siya'y nagbangon mula sa patay. Ito ang hamon ng Biblia. Mga kapatid, kung hindi nagbangon si Kristo mula sa patay, huwag mo nang pansinin kung ano yung sinasabi niya. Uulitin ko yun. Kung hindi nagbangon si Kristo mula sa patay, huwag mo nang intindihin kung ano sinasabi niya. Hindi patay naman siya eh. Pero kung ang Panginoon ay nagbangon mula sa patay, lahat ng opinion natin ay dapat yumuko sa katotohanan niya. Unang-una sa lahat, kung talagang si Kristo ay nagbangon mula sa patay, siya ay Panginoon. At kung siya ay Panginoon, yung opinion niya lang ang nagmamatter. Kung ang Panginoon ay nagbangon mula sa patay, yung kagustuhan niya ang masusunod. Kung ang Panginoon ay nagbangon mula sa patay, kasali siya sa lahat ng desisyon. Kung siya ay nagbangon mula sa patay, siya ang nasusunod sa church. Ako'y gimbal na gimbal at gusto kong mag-alat ng ilang minuto sa mensahe natin para dito. Isang iglesia, isang religious group na ang pangalan ay Jesus is Lord. Tapos yung pastor nangaral doon sa pulpito patungkol sa kung bakit hindi siya dapat nakulong. Isang buong sermon patungkol sa kanya. Pambihira, itinawag mo bang Jesus is Lord? Kung Jesus is Lord, mga kapatid, ang lahat ng mensahe patungkol sa kanya. Kung Jesus is Lord, yung kalooban niya masusunod. Kung Jesus is Lord, kagimbal-gimbal ang kasalanan. Kung Jesus is Lord, lahat ng tao ay tinatawag, hindi pinakikiusapan, inuutusan na magsisi sa Panginoon. You see, the resurrection changes everything. Kung hindi nag-resurrect ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ganito gawin natin. Pagkatapos ko na itong service na ito, bumalik na ho tayo lahat sa mga kasalanan natin. Tigilan na natin itong pagpapanggap na ito, niloloko lang natin ang mga sarili natin, bumalik na ho kayo sa inyong mga kasalanan, mamuhay tayong parang mundo, enjoyin na ho natin itong buhay na to dahil kung hindi nag-resurrect ang Panginoong Jesucristo, ito lang ang buhay na meron, walang buhay pagkatas ng kamatayan at huwag nating sayangin ang buhay na to, magsaya ho tayo. Magpakalunod na ho tayo sa kasalanan at tigilan na natin itong ating pagpapanggap na to kung hindi nagbangon muli sa patay si Kristo. Pero kung nagbangon muli si Kristo mula sa patay, malinaw ang demand ng Panginoong Jesucristo. Lahat ng buhay ay para sa Kanya. Mga kapatid, ang hindi natin pwedeng gawin ay sabihin Panginoon si Kristo, tapos kumilos tayong parang mga sariling Panginoon ng buhay natin. Hindi pwede. Inconsistent yon. Ngayon, ano ang pinag-utos? Now, that is the background of the command. Now, what's the command? All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations. Lahat ng kapahamalaan ay binigay na sa akin sa langit at sa lupa. I am the one in charge, says Jesus Christ. Therefore, go and make disciples of all nations. Yung salitang disciple, alagad, ito ay kinuha sa Greek word na mathetes. Actually, doon natin kinuha yung salitang mathematics. Ang ibig sabihin ng disciple, someone who learns and follows. Isang taong natututo at sumusunod. At hindi ba yun ang summary ng buhay nating mga mananampalataya?
ang narinig natin kanina sa panalangin ng ating pastor, magsalita ka Panginoon, matuto kami mula sa iyo upang ikaw ang makita sa buhay namin. Yun ang disipulo. Kung ang pagka sinabi natin na ang kalooban ng Panginoon ay para makapag-akay tayo ng mga kaluluwa upang sila'y huwag mapunta sa impyerno, mga kapatid, tama yun, pero kulang yun. Gusto nating ipangaral ang Ebanghelyo upang ang mga tao ay maging tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Ang end goal ng evangelism ay magtumawag ng mga tagasunod ng Panginoong Hesukristo. At tama na kapag tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo, ikay pupunta sa langit. Pero alam nyo, hindi maganda kasi kahit kailan na humayo, tapos lapitan yung mga tao, tapos ang ibungad sa kanila, ikaw, ayaw mong mapunta sa impyerno, di ba? O siya, sige, tanggapin mo si Kristo at pinapangako ko sa iyo, hindi ka na pupunta ng impyerno, pupunta ka na ng langit. Tama yun mga kapatid, pero parang pinakilala mo si Kristo na insurance. Pinakilala mo si Kristo for future use. Wala siyang kinalaman na kahit na anumang bagay sa kung ano yung buhay ng tao ngayon. Hindi. Tingnan niyo kung paano nangaral ang mga apostol. Paano nangaral si Kristo? Ang pagtawag sa mga tao ito, isuko niyo mga buhay niyo sa Panginoon. Ipakilala natin sa kanila na merong isang Panginoon na nagbangon mula sa patay, na tinatawag sila ngayon na lumuhod sa pangalan niya at isuko ang kanilang buong buhay. At yun ang pagkatawag sa atin bilang isang church. Alam niyo isang bagay, habang pinagbubulay-bulayan ko itong Matthew 28, kanino binigay ng Panginoon yung utos? Sa mga alagad. Anong klaseng alagad sila? Anong klaseng mga tao yung binigyan ng Panginoon ng utos niya? Mga perpektong tao? Pambihira, yung mga disipulo nga kaharap na nila si Kristo, nagdududa pa sila Pero binigay pa rin sa kanila yung commission. Ngayon, bakit ito mahalaga? Alam niyo ba yung laging sinasabi na minsan ng mga tao, minsan ng sarili natin sa atin, bago kayo mangaral, ayusin nyo na muna yung mga buhay nyo. Bago kayo mangaral, ayusin nyo na muna yung mga pamilya nyo. Bago kayo mangaral, ayusin nyo na muna yung mga pananampalataya nyo. Matanong ko kayo, nung binigay ni Kristo tong utos na to sa mga disipulo, ayos na ba sila? Matatag na ba yung pananampalataya nila? Matino na ba sila? Mga kapatid, kapag nagtantay tayo na ipabago natin yung pangaral ng Panginoong Jesucristo, ayusin mo na muna ang buhay natin, maniwala kayo sa akin, dumating na Panginoong Jesucristo, hindi pa tayo nangangaral. Hindi, tsaka na, hindi pa ako okay kasi marami pa akong mga kasalanang hindi na pagtatagumpayan. Tsaka na kapag nakikita na sa buhay ko si Kristo, tsaka na kapag malago na pananampalataya ko, unang-una sa lahat, bakit naman natin pag-aantahin ng Panginoong Jesucristo? Di ihinto mo na yung kasalanan mo na makapangaral ka na. Pangalawa, tsaka na po kapag matibay na pananampalataya ko, kaya hindi tumitibay ang pananampalataya natin kasi hindi tayo sumusunod. Mga kapatid, kung anong meron na tayo ngayon, gamitin na natin upang maipangaral ang Panginoong Jesucristo. Tignan natin kung ano yung pinanggalingan natin bilang isang church. Ako noon, ang sabi ko nung hindi pa ako nag-aaral sa Bible School, ang sabi ko kay Daddy noon, mag-aaral muna ako kasi kailangan kong ma-equip. Tama naman yun. Meanwhile, ang sabi natin sa church, para makapag-imbita tayo, kinakailangan natin ng mas maayos na lugar para naman kapag niyaya natin yung mga tao, ay hindi naman nakakahiya na invite sila. Mga kapatid, natapos na yung pag-aaral at meron na tayong lugar. Ano ang susunod nating aantayin?
na hindi kailangan meron muna nun para makapag-akay kami ng kaluluwa. Ito mga kapatid ang meron tayo. Meron tayong Biblia, meron tayong banal na Espiritu, at meron tayong Panginoon na nangako sa atin na hindi niya tayo iiwan. Kung ano man ang kalagayan natin, maniwala kayo sa akin, pwede na nating sundin yung utos ng Matthew 28. At kapag nag-antay tayo ng mas perpektong kalagayan, hindi na natin masusunod yan. Hindi tayo kulang mga kapatid sa equipment, hindi tayo kulang sa opportunity, kulang tayo sa obedience. Yun ay totoo sa akin. Mahihiya tayo kapag nakita natin yung mga kapatid natin na nasa China ngayon, na yung mga iglesia nila nasa mga libingan at nasa mga kuweba. Pinagbabawalan sila ng gobyerno nila na mangaral patungkol kay Kristo. Wala silang mga sari-sariling Biblia. Pero sa kahit na may danger na ipakulong sila at mamatay sila, at marami sa kanila ay nakulong at namatay, pero ipinapangaral nila ang Panginoong Jesucristo. At alam nyo, yung mga miyembro na yon sa China, mas marami pang alam si Matina patungkol sa Bible kaysa sa kanila. Mas marami pang alam si Precious sa Bible patungkol sa kanila. Kulang sila sa mangangaral, kulang sila sa Bible, pinapatay sila ng kanilang gobyerno. Ang alam lang nila, kailangan nilang ipakilala si Kristo. As of the moment, ang sabi nila, merong at least 20 million Christians na nagtatago ngayon sa China. 20 million. Nasaan sila? Sa mga kuweba. Mga kapatid, kung totoo itong Matthew 28 na binabasa natin, kinakailangan nating ipakilala si Kristo. At magsimula na tayo sa kung nasan tayo. Sinong mga tao ang nangangailangan kay Kristo na si Ate Nenet lang ang nakakakilala? Sinong mga tao ang nangangailangan kay Kristo na si Ate Lenlen lang ang nakakakilala? Sinong mga tao ang nangangailangan kay Kristo na si Kuya Jungel lang ang nakakakilala, si Ate Lani lang, si Mami, si Daddy, ako lang ang nakakakilala? Hindi ko po alam kung ano pong gagawin ko. Hindi ko po malaman kung paano ko silang isasharean. Hindi ko malaman kung paano silang aakayin. Step 1. Sa Sunday, kung may face-to-face service tayo, panalangin natin sana may face-to-face service kayo dyan. Halika, sama ka sa church. Busy ka ba sa Sunday? Sama ka sa church. Kapatid, magkano ang nagastos mo kapag sinabi mo sa kanila yun? Wala naman. May bayad ba yung chat? Wala naman. Paano po kapag humindi? Nabawasan ka ba? Meron bang nawala sa'yo kapag humindi sila? Ganito gawin mo, invite mo ulit. At isa lang sa inyo ang susuko. Susuko kang mag-invite o susuko siya at sasama na siya. Halika, sumama ka sa church, meron kaming service. Anong gagawin natin yan? Well, church service, mag-aaral tayo ng Biblia, magpe-pray tayo, mag-worship tayo. Ano pong gagawin natin kapag pumunta na siya? Tsaka na natin problemahin yun. Papuntahin muna natin sa church. Pasensya na ho kayo, umuo naman po siya, may sakit nga lang. Ito gawin natin, may online service tayo, send natin yung link sa kanya, pwede siyang sumama, ginawa na rin naman po natin yun. Mga kapatid, nakapag-service tayo nung may pandemic. Kahit COVID-19, hindi naman din tayo napigil sa pag-service. Wala din namang pondong kinakailangan para ma-invite sila. Hindi ba mainam mga kapatid na makilala din nila ang Panginoong Jesucristo na nakilala natin? Mga kapatid, kaya natin pinag-uusapan po dahil baka mamaya kaya tayo pinanghihi. Alam niyo, napansin ko rin yun mga kapatid sa buhay ko. Nakakapanghina ng isang buhay ng isang mananampalataya kapag wala talaga siyang ginagawang direkta para sa Panginoong Jesucristo. Kakapanghina kasi talaga yun.
At hindi naman tayo hinihingan ng physically na hindi natin kaya. Naisip ko, meron tayong, yung mga kapatid natin, may mga panalangin, may mga kapatiran tayo, pinagpe-pray natin. Matagal na, mga ilang taon na nating pinagpe-pray. Baka naman mamaya, ang kailangan na lang ay yaya. Baka naman mamaya, mga 3 buwan nang sumagot ang Panginoong Jesucristo. Hindi lang kasi natin niyayaya eh. Gusto mo sumama sa Sunday, church tayo. Eh, paano po kapag natanggihan ako eh? Kasi lagi naman po siyang umaayaw eh. Eh, di umayaw siya. Wala namang nawala sa atin eh. Niyaya mo siya, tumanggi siya, o di yayain ulit natin sa susunod. Gaano karaming mga tao ang pupunta sa langit dahil hindi sila tantanan nung nagyaya sa kanila. Pinag-aralan namin mga kapatid sa seminary yung original language ng Matthew 28. Alam nyo, meron pang isang aspeto to na hindi natin makita sa English eh. Iba-iba kasi mga kapatid, yung mga utos sa Bible, meron silang iba't ibang tono. May mga utos sa Bible na kailangan maging daily habit. So for example, delight yourself in the Lord, o hindi kaya yung utos na yung isuko natin ang buhay natin sa Panginoon, yung hayaan natin siya na kumilos sa buhay natin. May mga utos sa Bible, yung magalak kayong lagi, inuulit ko, magalak kayo. Yung mga utos na yun ay daily living. Okay, ang sinasabi ng Bible doon, gawin nyo to araw-araw. Kung hindi mo to nagawa kahapon, gawin mo ngayon. Gawin mo siyang daily habit. Pero alam nyo, sa Bible, ang pinakamabigat na utos ay yung mga utos na ang ibig sabihin ay ihinto mo kung ano yung ginagawa mo ngayon at simulan mo na to ngayon. Okay, may mga ganong utos sa Bible. Alam nyo ba na yung Matthew 28, ganun ang tono nun kapag pinag-aralan natin? Na ang sinasabi ng Panginoon sa mga disipulo, ihinto nyo kung ano man ang pinagkakaabalahan nyo. Kung ano man ang mga priority nyo ay alisin yung lahat, ito ang ayusin nyo. Kaya mga kapatid, sa ating pagbubulay-bulay ng mensahe nito, napatunayan na natin na napakabuti ng Panginoon sa buhay natin. Hindi kaya mainam na maranasan din ng mga tao ngayon yung kabutihan ng Panginoon? Ang panalangin ko na maging problema ng church natin in the coming year. Total, lagi namang magkakaproblema yung church natin. Kung makakapamili lang sana tayo ng problema, ito ang magandang problema. Napakarami pong aalagaan doon sa church. Napakaraming mga bagong miyembro at kailangan namin na magtuturo sa kanila, kailangan namin na magbibisita sa kanila. Mga kapatid, mainam kung tayo ay magkakaproblema, mainam na problema yon. Napakarami na ho naming maliligo ngayon sa umaga dahil lahat ho kami magsisimba, kaya hindi ko malaman kung paano pakikilusin yung buo. Kaysa naman wala kang kakumpetensya sa CR kapag linggo dahil ikaw lang ang kaisa-isang pumupunta ron sa church. Hindi ba? Ba't hindi natin mga kapatid subukan ng Panginoon patungkol dito? Panalangin natin, Panginoon, bigyan mo nga kami ng desire na talagang ipakilala ka sa mga tao. At kung ano yung kalagayan natin ngayon, at kung ano yung meron sa atin ngayon, yun na yung gamitin natin. Tsaka na kapag matured na ako sa pananampalataya, ang maturity mga kapatid ay nagmumula sa pagsunod sa Panginoon. Kapag hindi natin sinunod ang Panginoon dito sa bagay na to, hindi tayo lalago sa pananampalataya. Ano ang pangako sa atin? Tignan niyo yung sinabi tignan yung sinabi dun sa dulo. And surely I am with you always to the very end of the age. Mga kapatid, ang katiyakan natin na magtatagumpay ang gawain ng Panginoon ay hindi dahil sa mahusay tayo, sapagkat hindi tayo mahusay. Hindi dahil sa mayaman tayo, hindi tayo mayaman. Hindi dahil sa maimpluwensya tayo,
Hindi tayo maimpluwensya sa mundong ito. Ang pangako sa atin, sumunod kayo sa akin dahil sinasamahan ko naman kayo. Meron akong estudyante na nakitaan ko siya ng potensyal na magaling magsalita yung bata, kaso sobrang mahiyain. Ako ho kasi sa school, ang prinsipyo ko sa pagtuturo ay, alam niyo ba yung ginagawa ng mga tatay sa mga bata para matutong lumangoy? Yung hinahagi sa ilog, tapos kapag hinagis mo siya sa ilog, mapipilitan na siya lumangoy. Kapag nagtuturo ako sa mga estudyante, ganun ako magturo. Kapag nakitaan ko na magaling magsalita pero nahihiya, ang ginagawa ko, nilalagay ko sila sa mga sitwasyon na wala na silang choice kung hindi magsalita na siya. Merong isang program sa school na kailangan ng MC. Ang sabi sa akin ng aking head, Jaya, maghanap ka nga ng magaling mag-MC. Ang ginawa ko dun sa bata, sabi ko, ikaw ang mag-MC. Hindi kita tinatanong, inuutusan kita, ikaw ang mag-MC. Muntik atakihin yung bata, at talagang nakita ko talagang namutla yung mukha niya, hindi niya malaman kung anong gagawin niya. Hindi, mag-MC ka, sir, ayoko, gagawin ko lahat. Hindi, mag-MC ka. Pero sabi ko sa kanya, ganito ang gawin natin. Doon sa program kasi, kailangan isang teacher, tsaka isang student yung mag-MC. O sige, ganito ang gawin natin. Mag-MC ka, sasamahan kita. Nandun tayo pareho sa stage, kasama mo ako. Pagka hindi mo alam ang gagawin mo, tignan mo ako, tignan mo yung script ko, at parang nag-uusap lang tayong dalawa. Di nag-MC yung bata, at ang ginawa ko, konti lang yung sinabi ko, hinayaan ko siya lang magsalita. Pagkatapos nun, hindi na siya tumigil ka sa salita. Ang problema ko na ngayon, paano siya papatahimikin? Ang assurance ng bata ay hindi sa magaling siya. Hindi niya alam na magaling siya eh. Ang assurance ng bata ay hindi yung may experience na siya. Wala siyang experience. Ang assurance ng bata, sasamahan siya ng teacher niya ron sa stage. Ang sabi ng Bible, at pinapangako ko sa inyo, sabi ng Panginoong Jesucristo, kasama niyo ako hanggang sa dulo ng panahon na to. Ang pinakamabilis na application po ng mensaheng ito ay ito. Sino ang pwede nating invite na kapatid natin o kasama natin, mahal natin sa buhay sa church sa Sunday? At hindi natin kinakailangan mga kapatid ng special tricks. Invite natin sila, umawit tayo ng mga himno kagaya ng ginagawa natin, magpatotoo tayo kagaya ng ginagawa natin, at ipangaral natin ang ebanghelyo kagaya ng ginagawa natin, at ipagkatiwala natin sa Panginoong Jesucristo kung anong gagawin niya dun sa tao na yon. 1, 5, 10, it does not matter. Simulan natin ipakilala ang Panginoon sa mga mahal natin sa buhay. At tignan natin kung anong gagawin ng Panginoon sa pagsunod natin sa Kanya. Mga kapatid, magpapatotoo tayo sa susunod na linggo, at ang ipagpapatotoo natin ay yung mga katugunan ng Panginoon sa panalangin natin. Bago tayo manalangin, pakinggan natin mga kapatid ang mensahe ng awit na ito.